Eto sa puta yung mga modus ng mga nananamantalahan nitong nakaraang linggo lang. Alam niyo ba, naaresto sa isang supermarket sa Cubao, Quezon City, yung 3 tao na nagtangkang bumili ng items na aabot sa 14,000 pesos. Ang gamit pala niya dyan, pinekeng credit card, Maris. Oo, kaya nga sa ating mga kakapit kabalitaan, maging maingat po sa pagbibigay ng credit card information, ha? Minsan kasi, ay kapag na-swipe na ang inyong credit card, may mga gumagamit ng aparato na kinokopya ang impormasyon ng inyong card. Ay, ganun ba yun? Mahirap yun. So, kailangan pala susundan mo yung kumuha ng card mo, no? Paano yung mga iba? Kasi di ba malayo. pinapasok na sa loob? Oo, kaya nga. Panigurado tapos papapirmahan na lang sa'yo. Panigurado na karamihan sa atin, namimili na ng mga panregalo ngayong holiday season. Gamit ang kanilang mga debit at credit cards. Pero alam niyo po ba na huwag masyadong maging kampante, ha? Kasi kahit na convenient dahil cashless, ang teknolohiya patuloy sa pag-improve. Kaya malingat ka lang ng kaunti, pwede nang makopya ang credit card details mo. Natakot tuloy ako. Di bale na lang, iisa naman yun. Lagi ko pa nang ginagamit yun. Kasi nga kung wala kang cash, di ba? Eto, at may eksperto tayo makakasama para bigyan tayo ng mga tips para naman di tayo maloko. Alam niyo naman, ano po, itong mga kawatan na to, high-tech rin. Kaya kailangan high-tech din sila. Isasalubong natin sa kanila. Good morning po kay Superintendent Benjamin Acorda ng Philippine National Police. Good morning. Good morning po. Good morning, sir. Salamat po, sir. Okay, thank you po at sir po kayo dito. Nako, high-tech. So high-tech na ho ngayon yung mga sindikato na may meke. Magkape po muna kayo. Ayan. Hinanda ni Chris. Ay, salamat. So high-tech na rin po talaga ngayon yung mga sindikatong na may meke na mga credit cards at mga pati pala ATM. Ha? Good morning, sir. Opo, good morning po. Yun nga po, nagiging high-tech na rin yung mga, yung mga criminal. So, on the part of the police, they're trying to catch up with their operandi. At the same time, kung pwede, overtaken namin yung... Paano nyo po binabantayan yan? Kasi kung nagiging high-tech na yung mga kawatan, kayo rin ba ay talagang mas nagiging high-tech pa? Kasi syempre dapat, sabi nga nyo, di ba, i-overtake nyo? Yeah, we are in constant coordination with yung mga credit card companies. And especially sa SICAP, we've been constantly coordinating sa kanila. Credit Card Association of the Philippines. Yeah. Ba yan? Okay. Pero ito, sir, kasi gaya po nitong yung nangyari sa Cubao recently, di ba? 14,000 na nabamili. Hindi pa ako nakagastos ng ganong kalaki sa credit card. Di ba parang kinopya po di ba usually tayo, kayo naman sir, siguro gumagamit kayo ng credit card. Di ba ibibigay mo doon sa loob? Sa restaurant, kumain ka. Kunin mo yung bill mo, tapos ito, credit card. Ibibigay mo lang sa kanya, dadalhin niya yung may opisina sila. Halimbawa, di ba yung sa waiter, di ba bibigay mo lang yun, tapos nakaupo ka lang. Dadalhin nila sa opisina nila, doon yung gagawin nila yung transaction. So may kaha yun Actually, Susan, hindi na dinadala sa opisina yung tinatawag dito na identity theft, ito yung ginagamit nila. Binubulsa lang to ng kakutsabang waiter. Ay, ganon? So parang pagkaabot mo ng credit card, isisimple lang iswasok to, then parang walang nangyari. Pakita nga, sir. Napakaliit ganito lang, parang lang wala lang. Parang parang wala lang. Pero kasi di ba pag halimbawa, tinignan mo to, parang akala mo talagang totoo to, lehitimo, pero parang, nakita ko kay sir, malay ko ba kung ano yan, di ba? Baka stapler or gano'n, di ba? Ito, ganito na po. Ganito na lang po. Binubulsa lang po, then pag nakuha na yung account or data sa information, they'll return it to the fraudster. Ano ba kinukuha nila? Yung credit card number? Di ba meron pa naman? Iswaswipe lang po doon. Pati yung mga yung details na lahat. Yung detail. And out of this, itra-transfer sa computer, and then they will make another yung fake na credit card na. Ito po yung tinatawag na skimming device. Skimming device? Saan nila nakukuha to? Ginagawa lang nila to? Yun ang problema, naging parang open sa internet. Nabibili ho ito. Bakit ito nabebenta lang ng para saan ba talaga to? Pandaraya lang talaga? O meron siya nagagawa? Hindi, kung minsan ginagamit din sa, yung sa mga legitimate companies. Pero once you are not authorized by yung mga regulatory na natin, hindi pwedeng gamitin. Pero nakakatakot niyan pala, sir. Order mo siya sa internet, so anybody can have this one. They can buy. Halimbawa, ako waiter ako. Sige, ako bahala dyan. Meron akong ganito. Marami na. Opo, naging but it's prohibited. So, okay. Meron na. Wala na tayong choice. Maris, anong gagawin niyo po? Halimbawa, paano niyo ma-prevent ito from happening? Kasi, halimbawa, ito hindi naman natin alam kung nakatago lang to sa bulsa ng, di ba, kasabwat na waiter o kaya ng kahera. Tapos, ibibigay mo lang yung credit card mo. Ano mga pag-iingat ba na dapat natin gawin para hindi makopya yung ating mga information? Yun nga po, ang dapat na iwasan po natin,
whenever na iabot po natin yung credit card natin, see to it na it is always within your view. Na hindi masimplehan yung card natin. Nakaupo ka. Waiter yung bill. Dinala sa'yo. Sundan mo. Hindi naman po kailangan pero see to it na hindi po maisan Baka nga, pagkatalikod nga sir, di ba? Yun ang problema talaga. Kasi maliit lang po maliit lang. Kasi kasi di ba kapag halimbawa, sir, di ba kapag halimbawa kinuha sa'yo yung credit card mo tapos dadalhin na ng waiter, parang wala ka naman masyadong tiwala kung lahat titignan mo. Tapos, di ba? Parang paranoid naman. Halimbawa, sa hotel, restaurant, mga supermarket, ang di ba? kadalasan po na nakakakutsaba ng mga natin, mga fraudster natin ay yung mga sa gasoline station. Kasi close yun yun nga hindi mo naman pwedeng buksan yung maliit nilang cubicle doon Madalas na Sa kinakakutsaba gasoline nun. station po And then, pala. yung mga hindi gaano kuwan na mga establishments. Mga hindi malalaki. So, maganda rin siguro yung, CCAP, di ba? CCAP, yeah. Baka, di ba pwedeng tatawagan nila lagi yung credit card owner kapag mayroong transaction na parang, lalo na kung medyo malaki na? Actually, ang ganong ginagawa coordination? naman ng ang ginagawa ng mga ibang establishments, especially yung mga talagang hindi gumagawa ng katiwalian, pag medyo malaki yung transaction, tinatawagan nila yung kasi minsan ako nakaka-receive ako ng call company. Anyway, malapit na po kasi yung December, nag-early Christmas shopping ka naman, Maris. Hindi pa nga. Ay, Siyempre, iba pala pinagkakabalahan mo. Nako, doble ingat po tayo ngayon ha. Maski sa pag-swipe ng credit card at ATM card. Paano kasi, eto nga, gaya na napapag-usapan natin, naglipana na yung mga modus kaugnay niyan. Oo, yung mga kababayan natin, may mga tips kaya sila para maiwasan ito. Alamin natin sa Panlasa ng Masa, kasama si Michael Fahatin. Michael! Ito, puro credit card ang gamit ito Oo. Hindi, actually, wala akong credit card dahil Dahil puro cash. your credit is good but I use cash. Ayan. Ang nangyari ba sa atin, puro na lang tayo mga scam and scandal. Kung ako tatanungin nyo doon sa pag-uusap nyo kayo doon sa ating guest dyan. Kung ako, dapat magpasa ng bata siguro Ay, may na pulis dapat... sa likod mo, ay. Yan, ang mga kapulisan natin. Kung ako tatanungin nyo, dapat may karapatan tayo na titigan at sa ini-swipe, di ba? Yung sinasabi nga kayo na sa mga gasoline stations, sa mga counter, hindi mo nakikita na ni-swipe mo Dapat siguro may transparency na may karapatan tayo titigan na kung saan ni-swipe, hindi mo nawawala sa tingin ng mga mata natin itong ating credit card na ginagamit. Ito rin ilan sa sinabi ng ating mga kababayan na gumagamit ng credit card dito sa Panlasa ng Masa. Usong-uso daw yung credit card scam no? Paano ka nakakasigurado na hindi nagagamit ang credit card sa masamang paraan? Be sure na confirm muna siguro sa may-ari yung card bago gamitin para hindi ma-clone. Di ba, yung nga, ini-swipe no? Sa mga restaurant. Ikaw, ano ba ginagawa mong protection doon? Signature, i-establish yung signature, then yung identity ng may-ari. I-confirm siguro. Confirm. Ikaw, ma'am, anong ginagawa mo para makasigurado na hindi nagagamit ng credit card sa ibang paraman? Na ikaw Kagaya lang. nung sinabi niya. Kagaya nung sinabi, gaya ka naman Oo nga. Kagaya Dapat secure ka na sa'yo lang yun. Di mo bibigay kahit kanino yung mga pin mo or double check mo kung talagang legit yung yung company na a-apply mo ng credit card. Ganon, dapat. Tapos, pag ini-swipe mo yung credit card, usually ba nakikita mo kung saan ini-swipe? Talagang tinitigan mo? Oo, kasi dapat double check lagi. Baka may focus na mangyari. Ikaw, nabiktima ka na? Hindi pa naman. Hindi pa naman. lagi ko siyang tinitingnan. Titignan. Hindi nawawala sa tingin mo ang ATM. Hindi kasi lagi ako nag-withdraw. Oo, hindi mo talaga dapat tinatanggal ang mata mo. Yes. Yes, sir. Tutok. Nakatutok ka. Lagi kong inaalam. Nakatutok ka, 24 oras. Hindi naman. Pagka mag-withdraw lang. Paano ka nakakasigurado na hindi ka mabibiktima nito? Hindi po ako gumagamit ng credit card. Yun lang ang pinaka-foolproof, no? Yes, sir. Para hindi mabiktima, Huwag na yung gumamit ng credit card. dapat cash lang. Okay. Kung ano meron ka. Yes, sir. Salamat. Yan, sa mga hindi naman makaiwas na gumamit ng credit card, no? Yun na, pag-iingat na lang talaga ang dapat natin gawin dito. Kasi kung dumating sa yung bill mo na limpak-limpak ngayon na dagdag na libo-libong kung anong mga items na pinagbibili na hindi mo binili, nakakapanlo mo. Yung guest nga natin na dapat sa pupunta rito, nanlulumo pa hanggang ngayon. Kaya yung pinsan na lang niya, si Ma'am Teresa. Ikikwento ni Ma'am Teresa sa atin kung ano nangyari sa kanyang pinsan. Ano ba nangyari sa pinsan mo? Yung credit card niya parang nahack. Nahak.
Ano nangyari? Tapos, nag-avail siya ng ng items. Oo. Tapos napansin niya na parang hindi naman siya kumuha ng items na yon. Bakit sumobra yung babayaran niya doon sa credit card niya? Ngayon pina-check niya sa cashier kung tama ba yung total nung pinamili niya. Tapos nagtaka na siya na ibang items na pala yung nakapasok doon sa credit card niya. So mga magkano? Mga siguro more than 10,000. 10,000. Ang sakit ano? Opo naman, syempre. Syempre, bakit makikinabang yung ibang tao na hindi niya naman Pinaghirapan. Exactly, dapat na nagbabanat ng buto itong mga scammers. Panawagan sa mga scammers kayo, ha? Oo. Magtrabaho naman kayo, hindi yung sino lang binibiktima nyo, kinukuha nyo yung mga identity ng iba, di ba, ma'am? Tama po. O ikaw, may credit card ka? Wala akong credit card, hindi ako mahilig ng credit card. Oh, happy for you, ha? Thank you. Oh, sige, yan. Thank you Michael, rin. i-check mo yung credit card mo kasi di ba kagagaling mo lang ng Amerika? Hindi ako nagka-credit card. Panawagan sa mga credit card Wow, companies. so gulat sa'yo yung mga Marami Amerikano nagpapadala sa akin. Pero nga, Talagang cash ang ginagamit mo. pero mahirap na sa ibang bansa katulad sa Amerika nga, mas sanay sila ng credit card. Talaga, maski bibili ka ng kape, credit card, parang gano'n. Sanay sila. Pero nga, marami siguro mga safeguards nga doon. Pero sa Pilipinas siguro dagdagan pa natin itong mga safeguards. Kasi kung high-tech nga yung mga paraan natin, electronic na, high-tech din yung mga kriminal, di ba? Ito, Michael, ito medyo teki-teki din to. Tingnan mo naman yung device nila. Nakakita na ako niyan. Nakakita ka na? So, parang legitimate naman siya, di ba? Parang ano lang siya, parang RFID yung sinasabi ng electronic. Parang card reader lang talaga siya. You can buy that anywhere, maski kung saang electronic shop nga. Ang problema lang niya, pag na-swipe ka niya, makukuha yung parang code mo. Yung code mo, binary numbers yung makukuha yung pangalan, yung code mo, tapos yung kung ano yung credit limit mo. So yung pag nandun na yun, usually kasi sa mga restaurant o sa mga ibang establishmento, hindi na tinitingnan yung signature. Di ba sa credit card may signature hindi na. Hindi na tinitignan. Kaya dapat Hindi yun, ba? marami dapat tayo takatutok dapat tayo talaga sa ating mga ginagawang transaction. Good for you. Ang dami mong cash. Kaya talaga Daming cash, kaya gulat na gulat sa'yo mga Amerikano. Ipit na ipit yung sa wallet eh. Salamat, Michael. Thank you, Michael Sa namin, Pahatin. hindi ko pa dinadala. Oo nga. Ito, sir, ito ha. Alam mo, ito, kaya nga yung iba, hanggat maaari, di ba, kung pwede mo ka mag-credit card, kaya lang minsan, syempre, kailangan. May mga kanya-kanya kasing disadvantages and advantages din yan. Kung napakarami naman ng pera mo kasi marami kang bibilhin, yun naman dadalhin mo. Eh di syempre, very attractive din yan sa mga magnanakaw. Talagang hindi mawasan kung minsan. So, paano Ano na lang ang ma-advise natin doon sa Maiwasan mga yung cloning? may credit card na talagang ATM and hindi credit card. So may dalawang aspect yun, yung account takeover at saka identity theft. So dapat maingat tayo sa pagbibigay ng personal details natin para maiwasan na makuha yung personal details at mapunta sa mga unauthorized na person. At the same time, yung paggamit ng credit card, situate na hanggat maaari, within your view palagi. Sir, ito pa, tatanong ko to, sir. Ito, usong-uso rin naman ho. Yung mga bumibili online, di ba doon ang walang cash doon, puro credit card yun eh. Meron din bang mga ganong scam Meron doon? kami mga reklamo din doon. Okay, paano naman? Through online transaction, nagagamit yung credit card nila, ini-impersonate yung May-ari. legitimate owner. Usually, ang ginagamit nila, yung photocopy ng credit card. Kaya mag-ingat din na ma-photocopy yung credit card. So, kung halimbawa, ikaw naman yung nagbebenta online o halimbawa, kayo yung shop, di ba? Or yung restaurant o gasolinahan na paano nyo mapaprevent na maloko kayo ng mga gumagamit ng mga clones, mga ATM and credit card clones? Yun nga po. Sa other side naman tayo. You mean pag kayo yung owner ng establishment? Halimbawa, nakopya na yung impormasyon. So, ibig sabihin, peke yung or paano ka makakaiwas naman sa mga ganon? O paano mo malalaman na mali pala, clone lang pala yan? Hindi siya yung may-ari talaga, hindi siya yung para matulungan mo rin yung napagkopyahan. Usually, yung credit card, merong signature yan. We require yung signature. Pag-compare natin. Hinga ng ID? Pwede bang ganun? Hinga ng ID. At the same time, yung mga features ng yung clone card, medyo may pagkakaiba. Kagaya nung nahuli sa Quezon City, I think mas makapal yung, allegedly mas makapal yung card, yung material. So may mga naman, may mga safeguard din naman. Pero yun nga, sana hindi na tayo mabiktima. Mahirap di ba? Pero sir, kayo sa panig ng mga otoridad, ano pa yung mga dagdag na ginagawa nyo para lalo pang mas maging high-tech din tayo? Kasi yun nga parang pagaling ang mga kawatan. Siyempre, sabi ng mga kawatan, nahuli na tayo dito. Harap naman tayo na iba. Ibang paraan. Kayo, yung mga kapulisan naman. On the part of the CIDG, especially yung sa Anti-Transnational and Computer Crimes Division natin,
tuloy-tuloy din yung pag-improve nila, lalo sa pag-forensic examination sa mga ganitong mga gadget. Apo. And hopefully, in the near future, may establish na rin natin yung separate cybercrime division. O, yan ha. Tandaan ho natin, pag nakakita ho kayo ng ganito, yung waiter na lumapit sa inyo, may nakita kayong ganitong hawak, medyo magduda kayo, ha? At tingnan nyo mabuti. Teka, ito yata yung skimming device na nakita namin doon sa police na guest sa Kapet. So, sir, ang mas maganda, kailangan talaga makita nyo, kasi di ba sabi nyo, titignan lagi kung pag sinaswipe na. So, dapat yung talagang gadget na merong numero, yung di ba, magda-dial kasi sila para matawagan yung credit card company, di ba? So, yun dapat ang pinagsiswipean at hindi ganito. Hindi ganyan po. Kasi sa panahon ngayon, sir, di ba, parang wala na imposible na gumawa ng kalokohan, di ba? Yung natetemptan talaga, di ba? Talagang tuloy-tuloy po sila nag-innovate. Nag-i-innovate din sila dahil syempre gumagaling ang pulis, gagalingan din namin, di ba? Okay, ano sir, may mensahe ho ninyo sa ating mga kababayan, especially now, malapit na Christmas, yung mga wala pang bonus, credit card ang gagamitin, ano ho ang inyong mensahe para makaiwas ho tayo mabiktima ng mga sindikato na yan? To our viewers, mas maganda po yung nag-iingat and take extra measure palagi when using your credit card. Avoid getting your personal details mapupunta sa ibang tao. When, lalo sa mga ATM naman, see to it na walang taong nasa likod nyo. And yung ATM machine, walang unusual na makapal na item doon sa pagsusuotan ng card. Kasi, pero sir, pahabol ko lang, kung halimbawa nakita nyo doon sa bill nyo na may mali, hindi yun yung mga binili nyo, ano bang dapat gawin? Kanino ba dapat kayo magreklamo o humingi ng tulong? Yeah, as soon as makita mo yung bill mo, bill mo na malaki, tapos hindi yun yung mga binili mo you should call yung issuing company agad to avoid further damage. At the same time, i-report din sa police. Kasi ang papatunayan dyan is to show na wala kang negligence doon. Saka siguro nga sir, makuha nyo rin talaga yung cooperation at commitment ng mga nag-i-issue ng mga credit card na kung natawagan nila, especially kung medyo mga unusual transaction. Kasi di ba kung sindikato gagamit yan, isasagad niya yun sa credit limit Di ba? So, better na pwede nila, parang tulong na rin lang nila na hindi magtagumpay yung mga ganyan sindikato. Tawagan nila yung may-ari ng credit card. Yeah, that's right. Dapat tawagan na rin. Magkaroon sana sila ng ganong commitment. Ano po, sir? Okay, maraming salamat dapat po. maging matalino Matalino tayo, sir. Very At, smart sa pagbili. thank you very much po sa pakikipagkapihan nyo sa amin. At syempre, pagbibigay ho ng impormasyon para